Magandang gabi po Sir Ben, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Priscilla, 40 anyos at tubong negros. Bale isa po ako sa mga bagong subscriber mo. At nagustuhan ko talaga ang mga content mo about horror, lalo na ang tema ay tungkol sa mga multo at aswang. Noong nagdadalaga pa lang ako, favorite ko na magbasa ng mga horror book anthology. Sa katunayan marami po akong koleksyon ng mga old horror comics na naging bahagi na lamang ng nakaraan ko dahil mas advanced na ngayon ang panahon. Marami na kasi ngayong mga bagong kwento na maaring mabasa o mapakinggan sa iba't ibang platform tulad ng Facebook at YouTube. Ila the way Sir Ben, may gusto rin po akong i-share na kwento tungkol sa lola ko. Kahit matagal na itong angyari, detalyado pa rin sa aking isipan ang bawat senaryo dahil paulit-uli ko itong naririnig noong nabubuhay pa si Lola Trinidad. Di ko na po ito patagalin pa. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga tenga at sisimulan ko na ang kwento. Taong 1988, kilala ang lola ko bilang isang magaling na tagaluto. Kaya tuwing may handaan tulad ng binyag, kasal at piyesta, ay maraming pamilya ang gustong magpaluto sa kanya sa kani-kanilang mga tahanan kapalit ng isang buong araw na bayad sa kinikita niya sa karihan. May karinderya kasi noon ang aking abuela at talagang dinadagsa ito ng mga tao. Palaging puno ang mesa at walang bakanteng upuan. Bukod sa masarap magluto, marami din siyang alam na putahe. Tulad na lamang ng black soup, kandingga at pot curry na lamang loob ng kambing at baboy. Marahil ang iba rito ay di batid ang ganitong klaseng mga luto. Ngunit ang iba'y alam ito lalo sa mga taong nanahanan sa parteng Visaya at Mindanao. May ilang sumubok gumawa ng black soup, ngunit di nila makuha ang angkop na lasa. Yung iba nang inibabaw ang lasa ng pait. Kaya maraming napapatanong kung ano ba talaga ang secret recipe ni Lola Trinidad. Isa sa mga sumubok magluto nito si Manang Epang, ang may-ari ng karehan sa kabilang kanto. Dati malakas ang kita nito sa karinderya. Subalit, noong magsimulang magnirisay ang aking lola idadag sa menu ang 3 putahe na bihira lang makita sa mga kainan ay nagsimulang dagsain ang kanyang karihan. Maraming naiingit dahil pati ang mga suki nila ay lumapit sa kabila kung saan mas masarap ang mga lutong ulam. May ilan namang humanga sa galing magluto ni Lola. Isang araw, may lumapit na dalaga kay Lola Trinidad. Gusto nitong mag-apply bilang serbidora. Dahil likas na mabait ang lola ko at nangangailangan talaga ng karagdagang tao ay tinanggap niya ito kahit na dati itong namamasukan sa karinderya ni Manang Epang. Bakit ka pala umalis sa amo mo? Usis ang tanong ni Lola Trinidad sa dalagang si Jella. Kasi po napakasungit ni Manang Epang. Araw-araw akong pinapagalitan. Kesyo, tamad daw ako sa trabaho porket matumal ang kita ng karinderya niya. Naluluhang sagot ni Jella na tila nagpapaawa. Alam ni Lola Trinidad na matagal ng serbidora ang dalaga sa kabilang kainan. Dahil marami na itong experience sa kusina, pagluluto at pagsilbi sa mga customer, ay kaagad naman niya itong pinagsimula, lalo na't may mga sandaling umaalis si Lola tuwing may kumukuha sa kanya magluto sa mga handaan. Makalipas ang 1 linggo, naging maayos naman ang trabaho ng dalaga. Napansin ni Lola ang dedikasyon nito bilang isang serbidora. Napangatawan ang tungkulin sa lahat ng bagay maging ang mga gawain sa kusina hanggang sa paghawak ng kutsilyo kung paano ito gumayat ng gulay, isda at karne. Sa mga nagdaang pang mga araw, naisip ni Lola Trinidad na gawin itong kusinera. Nakikitaan niya ito ng potensyal humawak ng sandok. Dahil sa mabilis na pagtiwala ay itinuro niya dito kung paano ang tamang proseso sa pagluto ng black soup na isa sa mga mabentang putahe na palaging unang nauubos. Sa makatuwid, nalaman ni Jella ang serketo nito. Ang nagpapasarap pala sa black soup ay nagmumula sa isang pulang palayok. Malulutong at malilit na piraso ng karne na niluto ng matagal sa mantika. Gayunman, di sinabi sa kanya ni Lola kung anong uri ba ng karne ang nasa loob ng palayok. Kaya usisa nagtanong si Jella.
Sagot naman ni Lola, mga taba at lamang loob lang iyon ng kalabaw na pinamantika na may nakahalong mga herbs na nagbibigay ng kakaibang aroma at nagtitimbang sa linamnam nito. Simula noon, nagawang maperpekto ni Jella ang black soap. Ang ilang serbidora ay nakaramdam ng inggit dito. Anilay di umano patas ang pakikitungo ng may-ari. Silang matagal ng serbidora ay mas binigyan pa ng pansin ang baguhan. At nagawa pang gawing tagawagluto na mas malaki pa ang sinasahod kaysa sa kanila. Sa madaling salita, may pinapaboran si Lola. At espesyal ang treatment nito kay Jella. Gayunpaman, nanatili silang masipag sa kanilang mga gawain. Bagamat di nila masyado pinapansin ang bagong salta, lumipas ang 3 buwan, kung saan labis na ang pagtiwala ni Lola Trinidad sa kanyang mga serbidora, lalo na kay Jella. Pansamantala muna niyang iniwan ang pamamahala sa karihan dahil 3 araw siyang mawawala. May kumuha kasi sa kanya magluto sa magaganap na kasalan sa bayan. Isang mayamang pamilya na medyo engrande ang handaan. Si Lola Trinidad ang naatasan magluto ng mga espesyal na putahe bilang handog sa mga pangunahing bisita na kamag-anakan ng bride na galing pang Maynila. Nang matapos ang kasal, malaking ang natanggap na bayad ni Lola. May kasama pang bahaw na ulam na ipapamimigay niya sa kanyang mga tauhan bilang pampalubag loob sa kasipagaan ng mga ito. Subok na niya ang katapatan ng mga ito dahil ni minsan di magawang kumupit ng pera. Isa sa mga serbidora niya ang kanyang pinsan na nagsisilbing kahera tuwing wala siya. Pagkabalik ni Lola sa karinderya, naabutan niya na tila walang mga taong kumakain. Bakante ang mga upuan. Malinis ang mga lamesa na halatang wala pang customer. Makikita rin ang pinaghalong kaba at takot sa mukha ng mga serbidora. Nakapatong pa sa pasamano ng mababang bintana ang mga kamay ni Jella na tila naghihintay ng kanyang pagbalik. Anong nangyari dito? Bakit walang kumakain? May nangyari bang di maganda habang wala ako? Nagtatakang tanong ni Lola sa mga tauhan. Ang kanyang pinsan naman ang sumagot. Ngunit hindi natuloy ang sasabihin nito dahil biglang umeksena si Jella. Anya, may nakita umano ang mga customer na maliliit na ipis na may kasama pang mga itlog nito sa ilang putahe. May sumakit ang tiyan. May nagsuka at may nahilo. Ilan lang yan sa mga reklamo ng mga kumakain. Ang masaklap pa, isang customer ang umano'y nakakita ng mga patay na daga sa ibaba ng bantalan at sa loob ng palikuran. Paano nangyari ang mga bagay na to? Palagi namang malinis ang kusina. Nawala lang ako ng 3 araw. Tapos ganito pa ang dadatnan ko. Ano ba kasi ginawa nyo? Ikaw Jella, tinignan mo ba maigi ang mga paglulutuan bago ka nagluto? Baka di nyo nahugasan maigi ang kaldero at kawali. Imposible kasi magkaroon ng ipis sa ulam. Puwera na lang kung sadyang may nagkagay nito. Kunot noong sagot ni Lola. Tinawag niya ang kanyang pinsan at mahinang nang usap malayo sa iba nilang kasama, Mercy. Ano ba talaga ang nangyari dito habang wala ako? Sigurado ako di ito nagkataon lang. Tama ba ako? May suspetsa ka ba kung sino ang may gawa nito? Tanong ni Lola na diretsyo ang tingin sa kaharap. Mukhang pareho tayo ng iniisip, insan. Halatang may naglagay ng ipis sa pagkain. Ang nakapagtataka pa, sariwa pa ang katawan ng mga daga. Sadyang pinatay talaga ito at inilagay sa ilalim ng bantalan at loob ng banyo. Sagot naman ng kanyang pinsan, Sir Ben, dagdag pa ni Mercy. Simula noong maging kusinera si Jella ay kinaiinitan na ito ng ibang serbidora. Kaya posibleng may naganap na sangkutan para patalsikin ang bagong pasok na dalaga lalo't ito ang bagong namamahala sa kusina. Simula noon, palihim na sinsubaybayan ni Lola Trinidad ang bawat kilos ng kanyang mga tauhan. Kung nagtatanim ba ang mga ito ng galit kay Jella? Kahit papano, may kaunti pa ring kumakain kapag si Lola ang nakabantay sa karinderya. Malinis na ulit ang kusina. Bagamat malaki ang naging epekto nito dahil humina ang kita.
Sa biglang pagkalugmok ng kainan, saka naman dinumog ng mga tao ang karinderya ni Manang Epang. May narinig pa siyang usap-usapan na sobrang sarap umano ng black soup nito. Kuhang-kuha ang kanyang templa na tila ginaya ang secret recipe. Sa puntong yon, nagbago ang pananaw ni Lola Trinidad. Imbes na paghinalaan ang kanyang matatagal na tauhan, si Jella ang nasip niyang sumira sa kanyang pangalan upang pabagsakin ang kanyang negosyo. Malakas ang kutob niyang si Jella ang naglagay ng ipis sa mga pagkain at nagkalat ng patay na daga. Makalipas ang 1 linggo, habang patuloy na dinadadagsa ang kainan ni Manang Epang, mayroon namang pabugso-bugsong kumakain sa kanyang karinderya. Sila ang mga suki at patuloy na niniwala kay Lola na nagkataon lamang ang pangyayaring iyon. Bandang hapon, saglit na iniwan ni Jella ang pinapapalambot na buto-buto na ginagawang libreng sabaw sa mga customer. Pumanhik ito saglit sa banyo dahil sasabog na ang bantog nito. Sa pagkakataong yon, sinundan siya ni Lola. Kakatapos lang din noon magbanyo ng kanyang pinsan. Nasa likod kasi ang palikuran,